Natin sa puntong ito mga kababayan, ito pong show na isinagawa sa Senado, nag-failure po ang negotiation kay Senator Loren Legarda na siya ang maging Senate President, kaakibat po sa pagre-realign ng mga senador na magiging majority na naman sana ang Duterte-aligned senators. No? So 9 po ang Duterte-aligned senators, 15 po ang silent majority na pinamumunuan nila Tito Soto at Ping Lacson na nakalinya dito sa Malacanang kay Marcos Jr. at kay Romualdez na alyansa yan. At binuo nga po nila yan para tanggalan po ng kapangyarihan at influence ang mga Duterte-aligned na mga senador. Yun. So, ang negotiation that Loren Legarda will be the Senate President. Yun po ang ating impormasyon na nakalap. And si Senator Jinggoy Estrada sana ay naglalayon din na maging Senate Pro Tempore o kaya parang Deputy number 2 in the hierarchy of Senate leadership. No? Pero mukhang ang itinutulak ng negosasyon ay si Alan Peter Cayetano. So, hindi pumayag si Jinggoy, nag-walk out yata. Ang pagkakaalam natin, wala din si Bato de la Rosa. Nag-absent din ang magkapatid na Villar at hindi natuloy ang paglipat nila Senator J.B. Ejercito at ni Senator Gatchalian. So ang nangyari, dahil walang 13 number, lucky 13 ang senators na naka-align sa Duterte political camp, si Loren Legarda po ay nahila pabalik sa silent majority. At kung makikita ninyo, they made a caucus no after the long break sa Senate. At yun nga, sila Tito Soto at Ping Lacson pa rin po ang nagko-control nito. And we have been informed by our informant dyan po sa Senado na tumawag ang Malacanang, lalo na si Executive Secretary Ralph Recto, upang ipasiguro na hindi po mabubuwag ang silent majority na tagapagtanggol ni Marcos at Romualdez sa Senado. So they remain 15. Hindi po nakakuha ng sapat na bilang ang nakalinyada sa Duterte political camp ng mga senador. Si Tito Soto pa rin ang Senate President. At siya pa rin po at si Ping Lacson ang nagkokontrol nitong silent majority. Pero sabi ko nga sa isang live stream ko the other day o the other night, kahit sino pa man sa kanila, dyan sa Senado, wala pang may naglakas loob na manindigan at magpahayag that it was indeed Marcos who is the mastermind and the co-mastermind and the main conspirator is Martin Romualdez. Sa lahat ng mga nangyari po na malakihan at malawakan at sistematikong pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan, not just in the flood control projects anomalies. Wala pa pong naglakas loob na sabihin yan, no, mga kababayan. Hanggang kay Romualdez lang ang pitik nila. Pero pagdating kay Marcos Jr., nag-aalangan po itong mga senador. That even in the House of Representatives, they only refer to the role of Marcos na naging mahina dahil pinipirmahan niya ang budget. But to point out to Marcos as the mastermind ng lahat ng kalukuhan at katarantaduhang naganap na nagresulta sa malawakan at sistematikong pandarambong, wala pa pong naglakas loob maliban po kay Congressman Kiko Barsaga. Of course, we appreciate ang pagbubunyag na ginagawa ni Congressman Leandro Liveste. But he was short in pinpointing also na si Marcos talagang may pakana niyan. Also, ang pagpupuna ni Congressman Igay Erese, bakit pinipirmahan ni Marcos ang mga budget na pinapalusot nila Romualdez at ginagawa nilang kalukuhan kasama ang grupo at alipores nila kagaya ni Saldico at iba pa. But Congressman Erese did not identify categorically that Marcos is the mastermind. At si Romualdez, hindi rin niya in-identify na mastermind. Ang isa pong nagsasabi na ang kalokohang ito ay pasimuno lamang si Romualdez at sila Saldico at mga tauhan nila ay si Congressman Toby Chanco. But Congressman Toby Chanco is a loyal ally, no? Kaliado at tagapagprotekta ni Marcos Jr. yon. So, there is no point na ma-excite tayo ng todo. Mapapangalanan na ba at babanggain na ba ng new Senate leadership kung sakaling natuloy ang pagiging Senate President ni Loren Legarda? At babanggain na ba nila ang interes ni Marcos at ni Romualdez? Hindi po.
hindi po natin nakikita ang ganong pangyayari kaagad. Because the Senate, majority of the senators ay iwas pusoy at nag-aantay kung ano po ang kahihinatnan ng lumalawak. Ngunit hindi pa ganon ka tudulakas na pag-develop ng protest movement ng taong bayan sa kanilang pagkagalit sa role ni Marcos at nila Romualdez bilang punong kriminal na salarin sa pagpapalaganap at pagpapatupad ng sistematiko at malawakan na pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan. Inaantay pa po ng mga senador na ito kung magde-develop ba ang people power. Kaya nga iwas pusoy muna sila. But we would like to give a clear perspective na malaking bagay din sana kung natuloy na nagkaroon ng realignment and rigudon doon sa loob ng Senado sapagkat kahit papaano po ma-mitigate o mapahina ang influensya ni Marcos at nila Romualdez sa Senado at magkakaroon ng majority position ang kahit paano sabihin natin may semblance of real opposition in numbers ang Senado kung nag-realign sana at tumawid ng lubusan sila Loren Legarda, si JB Ejercito, si Gatchalian at ang magkapatid na Villar. Pero hindi nila ginawa ito, no? Nag-absent ang dalawa. Absent din po si Villar, Camille at Mark. Absent din si Bato de la Rosa. At hindi pa sumang-ayon din si Jinggoy na hindi siya ang magiging negotiated Senate pro tempore bilang deputy or number 2 sa kay Loren Legarda. Sakaling nagkaroon po ng totoong pag-angkin ng panibagong numero o pagbubuo ng panibagong numero ng mayoriya. Pero hindi ito nangyari. So, ililinaw natin po na nagkaroon ng negotiation sa kay Tito Soto at kay Loren Legarda na instead na mag-realign pa at bibigyang pagkakataon ang mga Duterte-aligned senators na maging majority block muli sa Senado at magiging mahirap para sa gobyerno ni Marcos ang mag-maniobra bagamat hindi frontal ang pagtindig ng mga senador na ito upang papanagutin at i-call out si Marcos sa kanyang mga pagiging punong salaring kriminal sa malawakang korupsyon na naganap sa loob ng 3 taon, malaking bagay na rin po sana kung nagkaroon ng at least semblance of balance at the Senate. Kasi ang House of Representatives po, nakita naman natin kung paano nila ginamit dyan ang pondo, poder at influence ni Marcos at Romualdez. Mahigit 200 na mga kongresista po. In fact, ang bumoto kay Kiko Barsaga was a reflection or the number that voted against Kiko Barsaga for him to be suspended in another 60 days suspension order without salaries and benefits. Ang numero ay 238 yata mga kababayan. And most likely, yan din po ang numero na magpipirma sa impeachment against Sara Duterte. While the impeachment against Marcos na isa namang for a show, road show lang po ito, yung nangyari na yon ay basura na. Sapagkat part yun po ng script, part nila ng game book na kunwari nagpapa-impeach kay Marcos pero ang totoong target na ipa-impeach at hatawin ng latigo ng impeachment si Sara Duterte para hindi makapagreklamo ang kampo ng mga Duterte at ang iba pang kritiko ay pinapa-impeach din kunwari si Marcos. Pero ayun na, diniklara na po kahapon sa House Committee on Justice na insufficient in substance. Pag insufficient in substance po, walang sapat na batayan, walang sapat na ebidensya, forma lang yon. Kaya i-dismiss na rin po yan. Ultimately sa plenary. Kung hindi mamayang hapon, next week na po yan i-dismiss. Expected, syempre, mga kababayan. Ito rin po ang ating gustong ipakita sa atin. We have to develop our own political strength as a people. Kasi po ang mga politiko, madalas po, pinaglalaroan nila ng maruming laro ng politika. Ang atin pong mga karapatan, ang ating soberenya. Subalit, hindi po na tayo makakaasa na palaging ganon na paninindigan nila ang mamamayan. Kasi ang Senado, kahit man lang siyam itong mga senador na nakalinya kay Pangulong Duterte,
ang kanilang political leanings, nag-aalangan pa rin po sila na magsalita ng diretsahan that Marcos should resign. And Marcos should go, including Romualdez, because sila po ang punong salaring kriminal na nagpasimuno kung bakit naging sistematiko, organisado at malawakan po ang korupsyon at pandarambong in the last 3 years na naupo po sa administrasyon at gobyerno itong si Marcos at si Romualdez. Bakit? Bakit sila nag-aalangan? Sapagkat may mga bagahe po ang ilan sa kanila. For example, ang magkapatid na Villar, alam natin na po na may corporate fraud cases na inireklamo ngayon laban sa mga Villar at posibleng maapektuhan ng seryoso ang kanilang business empire, ang kaharian ng negosyo nila. So what would you expect kay Camille at Mark Villar? Siyempre, unahin nila ang kanilang economic and business interest ng pamilya nila, hindi po ang kapakanan ng taong bayan. That is why silent sila ngayon na bumatikos ng largahan laban kay Marcos at kay Romualdez sapagkat may bagahe sila. Nakinabang sila sa ilang mga proyekto na mapuno din at batbat ng anomalya. And that is the truth, mga kababayan. Bagamat naging kaalyado sila ng mga Duterte. Pangalawa, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, at saka si Joel Villanueva. They are being pinpointed by some witnesses like Engineer Henry Alcantara and Undersecretary Bernardo na nakinabang sila by the hundreds of millions of pesos sa mga kickback sa mga infra projects, including flood control projects na puno ng anomalya. Yun. So, they cannot go all out to stand categorically laban sa pagdideklara kay Marcos na siya ay pinakapinunong kriminal na salarin as mastermind. At ang co-conspirator at kanyang kapwa mastermind ay si Romualdez. Sapagkat itong mga kahit nasa minority bloc, so-called Duterte-aligned senators na binanggit ko, Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, at supposedly itong magkapatid na Villar na nakinabang ng todo during the administration of former President Duterte, they are adamant, worried, and they are tentative, nag-aalangan na tumaya na ipanawagan na ang tudong atake at pagbubunyag laban kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez sapagkat sila ay may mga bagahe. So we do not expect a lot of spectacular changes in the degree of opposition na pwedeng gawin kapag nagkaroon sana ng panibagong rigudon kung tumawid sila Ligarda, Gatchalian, Ejercito at ang magkapatid na Villar, because until now, tinitimpla pa rin po ng mga senador na ito kung papaano sila maninindigan at gumawa ng pahayag tungkol dito sa pananagutang kriminal nila Marcos at nila Romualdez bilang mga principal mastermind or principal at mastermind sa issue ng malawakang pandarambong at korupsyon na ito. But we have to make a point also na pinaglalaroan lang nila Tito Soto at nitong silent majority ng mga senado, ng senador na ito, ang taong bayan. As if it is just a game of politics, no longer of principles. Well, kailan ba naging prinsipyado itong mga trapo na ito, yung mga politiko na ito? So magkakasama pa rin po doon sa silent majority, better known to be the extension of Malacanang operation in the Senate, sila Ligarda, Soto, Hontiveros, Pangilinan, Bamakino, Lacson, and the rest. Nananatili pa rin po sa minority bloc sila Marcoleta, sila Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, Escudero, Estrada, at sila Cayetano, and sila Joel Villanueva. 9 lang po sila dito kasama sila Amy Marcos. At dito naman sa kabila, 15. So, nananatili ang proteksyon o buffer tagapagsalag ni Marcos sa Senado. Pero delikado din po si Sara Duterte dito sapagkat kung ang 15 senators na ito ay ipitin at pilipitin, 15 plus 1 na lang ang kulang, pwedeng magkaroon ng 16 senators who are going to vote or who are going to make a decision of conviction against Sara Duterte. Kapag iniakyat, which we know, iakyat nila Martin Romualdez at nila Marcos for trial si Sara Duterte sa impeachment court sa Senado. Done deal na po yan.
Ibabasura na yan kay Marcos na kunwari ang impeachment complaint sapagkat yun po ay part ng props. Ginamit lang yon para kunwari may patas na proseso, hindi selective against the Duterte, hindi lang si Sara Duterte ang pinapa-impeach, kundi si Marcos din daw. At pangatlo, ito po ay isang targeted and premeditated operations. That Sara Duterte will be subjected to another impeachment operations and baka makuha nila ang 16 senators to vote for the conviction of Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. And consequentially, ang resulta niyan, si Sara Duterte will be permanently barred from running into public office or being appointed or being in the government anymore. At non-appealable yan sa Korte Suprema. Final po yan. Kapag na-convict siya sa impeachment court. That alone is a prospect of possibility kung 15 ngayon ang hawak nila Marcos at Romualdez dyan sa loob ng Senado, isa na lang ang hihilutin nila. Pwedeng mag-bargain sila kay Jinggoy na hindi katutuluyan o kay Cheese o kaya kay Joel Villanueva. Anything is fluid right now, mga kababayan. But, kung sakaling tumawid sana at nagbago ng paninindigan talaga ang mga senador na binanggit ko kanina, Ejercito, Gatchalian, Legarda, and then ang magkapatid na Villar, then protected sana si Sara Duterte kahit papano because there is a semblance of check and balance and there is an opposition level at the degree of the new majority na naka-align sa Duterte political camp. Hindi maisusuyod ni Marcos ng todo at ni Romualdez ang pagpapatanggal kay Sara Duterte in the impeachment court sakaling iakyat man at ipapasok sa trial ang complaint of impeachment against Sara Duterte. Wow! So, abangan po natin mga kababayan, hindi pa po ito ang huli na Itbulaga show at the Senate. Ginawang komedya, ginawang kalokohan, ang kunwari ang regodon at mga realignment ng mga senador, pero tameme pa rin po sila sa pagkakaroon ng deklarado at kategorikal na pagsasabi, it's Marcos. Ano pang hinahanap natin? Siya ang punong salaring kriminal dito. Siya ang mastermind. Siya at ang kanyang pinsan ang nagpalugmok ng buong bayan at sila ay dapat umalis na sa kapangyarihan, hatulan ng mamamayan. Ito dapat at yan dapat ang panawagan ng matapang na senador. At kailangan managot sa batas at parusahan sila Marcos at Romualdez. Ang problema, marami sa kanila may mga bagahe, may mga skeletons in the closet, may mga bit-bit na pananagutan din. Kaya hindi sila makabuelo. So the people need to develop their own political strength and alliances in order to pressure and put Marcos and Romualdez before the bar of justice by removing them from office and putting them into trial at papanagutin sila sa mga kasalanang ginawa nila sa taong bayan. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo sa ating regular na pag-update through Ka Eric Celis YouTube channel sa ating video analysis at video talakayan. Sana po ay makahanap tayo ng panahon every night. Philippine Standard Time, 9:30 in the evening, we can have our own balitang talakayan at issue analysis live sa YouTube channel at sa Facebook na kagaya ng ginagawa natin dati. Let's try to find time for that. At sana maibalik ko ang regular na schedule na yan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta para sa ating Ka Eric Advocacy Channel and for your support and effort to share, promote our videos, and campaign for subscribers. Malaking tulong at malaking suporta po yan para sa akin, sa aking pamilya at sa ating advocacy. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mag-ingat po kayo. Bye for now. Ayun po mga kababayan, ano po masasabi nyo dito, no? Sa pahayag po ni Ka Eric Celis. At sa title niya dito sabi niya, Malacanang nagmaniobra para masabotahe ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Si Recto Operator. Ayan mga kababayan, so mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.